nyo ba mga kababayan na ito pong si Sara Duterte, gumawa na naman po ng isang matinding kasinungalingan na kung saan pinapalabas po niya sa buong mundo mga kababayan na yung kanyang impeachment trial or yung issue po niya about sa impeachment pamumulitika lamang po dahil nga ayaw daw ni PBBM na mawala sa kanyang mga kamay ang kapangyarihan bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. At ito daw pong si Sara Duterte ang hadlang mga kababayan sa pangarap ni PBBM na yon na magtagal sa pwesto bilang presidente dahil nga daw ito daw pong si Sara ang malakas at nangunguna na posibilidad na mananalo mga kababayan sa darating na 2028 national election. Alam nyo ba kung tutusin, kung iisipin po nating mabuti, nung una sinasabi ni Sara Duterte na wala siyang balak magpresidente. Pangalawa naman mga kababayan, masyadong malayo pa daw pag-usapan. Pero ngayon, kita nyo ba kung anong ginagawa ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Saglip na magtrabaho at tulungan ng gobyerno ni PBBM para matulungan ang mga kababayang Pilipino po natin, anong ginagawa niya? Nagtatravel siya abroad at yung mga salita pong sinasabi ng mga taga-suporta niya noon kay PBBM na kayo pa travel lang daw, bumalik pong biglaan kay Sara Duterte. Kasi biruin nyo nagtatravel si Sara Duterte para makakuha ng suporta sa mga kababayan po nating OFW dahil nga mga kababayan sa darating na 2028 national election. Samantalang si PBBM noon at ito pong si First Lady nagtatravel para makakuha ng mga foreign investor na mag-i-invest dito po sa ating bansa. Tingnan nyo mga kababayan yung pagkakaiba. Tapos ngayon, papalabasin ni Sara Duterte dito po sa foreign media na pamumulitika yung issue ng impeachment mga kababayan nitong si Sara. Di ba alam naman po natin ang katotohanan na kaya po merong impeachment kasi meron pong pananagutan ito pong si Vice President Sara Duterte, yung confidential funds at hindi po yan pamumulitika. Mga kababayan, so ngayon i-play po natin etong nakita nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel. Sabi po dito, BP Sara iginiit na politically motivated ang impeachment laban po daw sa kanya. So ngayon i-play po natin. Lasing sa kapangyarihan. Walang balak umalis sa pwesto si PBBM sa 2020 ayon kay VP Sara. At ito raw ang punot dulo ng kanyang impeachment. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. It is the intent of President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family in power. Kumbinsido si VP Sara na gusto lang ni PBBM na manatili sa kapangyarihan. Kaya nananatiling politically motivated ang tingin ng bise sa kanyang impeachment. Paano kaya naging politically motivated ang naging tingin ni Sara Duterte mga kababayan dito? Unang-una, hindi nakikialam ang presidente. Pangalawa, maliwanag naman mga kababayan na sinasabi ni PBBM na hayaan natin ng Senado na magtrabaho para dyan sa impeachment nitong si Sara Duterte. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, syempre, etong si Sara, umandar na naman yung pagiging sinungaling mga kababayan at ginamit na naman yung mga paninira po niya laban po sa gobyerno ni PBBM at laban po mismo sa ating presidente. Pero kung iisipin yung mabuti, bakit nga ba si Sara Duterte kinakailangan na sumalang sa mga impeachment trial at bakit nga ba may impeachment mga kababayan? Unang-una, may mga issue po ng confidential funds na hindi po maipaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung saan po napunta. Pangalawa, ilang beses siyang tinanong patungkol po dito pero iniiwasan po niya at ayaw niya magsalita. So ngayon, siyempre mga kababayan, marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang gustong mapapanagot yung ganyang klase ng pag-uugali ng isang politiko. Kaya po yung iba mga kababayan po natin nagsampa ng reklamo laban po dito kay Vice President Sara Duterte diyan po sa Kamara. Kaya nga mga kababayan, umusad yung impeachment nitong si Sara Duterte kasi nga ayaw niyang sagutin yung kanyang mga pananagutan sa mamamayang Pilipino patungkol sa paglustay ng pera ng taong bayan. Yan po yung katotohanan dyan. Wala pong political motivated mga kababayan gaya ng sinasabi ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ipagpatuloy pa po natin. Sa isang panayam sa Russian state-run network na RT News, sinabi ng VP na ginagamit lang ang kanyang impeachment para humina ang kanyang posisyon bilang frontrunner sa 2028 election.
It is clear from the moves of his administration against political opponents. And in fact, one of his relatives, and this is a personal knowledge of... Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung dumating man yung point na tumakbo itong si Sara bilang presidente ng Republika ng Pilipinas at ang kalaban niya mga kababayan ay si Leni Robredo, mas buboto pa ako kay Leni Robredo kaysa po dito kay Sara Duterte. Bakit? Pag si Sara Duterte ang naging presidente ng Pilipinas, kawawa ang Pilipinas. Asahan nyo mga kababayan na yung ginawa ng kanyang tatay na pinalobo yung utang ng Pilipinas mga kababayan, matitriple pa, madodoble pa. Dahil kita nyo naman kung paano maglustay ng pera ng mamamayang Pilipino, ito pong pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga kung dumating man yung 2028 at ang kalaban na lamang po ni Sara Duterte na malakas mga kababayan ay si Vice President Leni Robredo, mas buboto pa ako kay Leni kaysa po kay Sara. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mine has expressed that he wants to run for president. Bagamat wala siyang binanggit na pangalan, tila tinutukoy nito ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa ng bise, may bayaran daw na naganap sa Kamara para itulak ang kanyang impeachment. One particular member of the House of Representatives already said publicly that there was money in exchange for the signatures in the articles of impeachment. Because alam nyo kasi mga kababayan, ang pananaw ko dito, kung may bayaran man na nangyari or wala mga kababayan, kaya lang naman kasi humantong sa point na ganito kasi ayaw niya magsalita kung saan napunta yung pera ng mamamayang Pilipino. Marami na sa mga kababayan Pilipino natin na nananawagan na dapat ipa-impeach itong si Sara kasi ayaw nga niyang sagutin kung saan napunta yung mga confidential funds at yung pera ng taong bayan. So ngayon, kung sinasabi niya na may bayaran na nangyari sa Kamara or kung walang bayaran na nangyari, isa lamang naman po yung mahalaga dito, sagutin niya sa impeachment trial yung mga aligasyon na ibinabato po sa kanya. Kasi hindi naman po hahantong sa ganyan kung una pa lang sinagot na po niya kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Kaso nga lang ang problema, mas inuna niyang takasan ng takasan yung mga katanungan kaysa harapin. Kaya dapat mga kababayan, magkaroon ng impeachment trial, wag niyang gamitan ng kung ano-ano mga salita mga kababayan para lang sirain ang gobyerno at yung proseso mga kababayan. Para sa akin, in my personal opinion, dapat much better sagutin na lamang po niya. The front runner in the presidential race in 2028. The survey shows that. And I think they want to eliminate the front runner. Agad naman itong itinanggi ng mga mambabatas. Pakinggan nyo strongly denouncing statement na binayaran Yung mga salitang ganyan, it's trying to evade the real issue. The issue is there's an impeachment complaint filed by a Filipino citizen. Dinala sa Kongreso. We have to act upon it as a constitutional mandated duty by the Congress. Giit ni Manila Congressman Ernest Junicio, hindi rin daw political stunt ang impeachment. Bagay na silang ayunan ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Andiong. The reason why we are holding these high officials accountable to their actions because we do not want also the culture of impunity to be the dominant rule of the day. Tama. Dineltahan din ng Malacanang ang alegasyon ng bise laban sa Pangulo. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan, pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability. Yan! Tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Yan mga kababayan, kita nyo natumbok ni Atty. Claire. Kaya si Sara Duterte nahaharap sa impeachment, lagi nyong tandaan. Meron pong pananagutan. Etong si Vice President Sara Duterte, may issue ng confidential funds mga kababayan at kung ano-ano pa na nilalaman ng impeachment, ng article of impeachment mga kababayan. Kaya nga dapat harapin na lamang po niya ito kaysa magangawa siya sa mga media. Dapat maglakas ng loob siya
na umattend, harapin yung mga patawag, especially kapag umusad na yung impeachment trial, nagsimula na, much better harapin na lamang po niya at patunayan niya sa taong bayan na wala po talaga siyang kasalanan. Kung gusto niya makuha yung totoong panalo sa 2028 presidential election, yung totoong suporta ng tao, patunayan niya muna sa mamamayang Pilipino na wala siyang kasalanan at wala siyang dapat panagutan. The more na pinagtataguan niya ang kanyang mga pananagutan at gumagawa siya ng mga ingay at issue para pagtakpan ito at patayin yung mga issue, hindi po matatahimik ang taong bayan at mas lalong babagsak siya at wala siyang makukuhang boto sa darating na 2028 presidential election. Ano po? Dahil napakaaga pang pag-usapan ang 2028, 2025 pa lamang po ngayon. Ilang taon pa ang dadaan bago magkaroon ng eleksyon, napakaaga pa. Ang nakakapagtaka sa pangalawang pangulo natin, saglit na magtrabaho, harapin yung mga pananagutan, mas inuuna po niya yung pamumulitika pa. Pero bukod sa impeachment, patunay din ayon sa VP ang pag-aresto sa kanyang ama na si FPRRD ng patuloy na pagsira sa kanyang pamilya. They think that if they take out former President Duterte, they will weaken me because it's one brand, it's one family. Sa ngayon, wala pa raw plano si VP Sara kaugnay sa kanyang pagtakbo ngayon 2028. Pero ito mga kababayan sinasabi ni Sara sa media wala pa daw siyang plano patungkol sa pagtakbo po niya sa 2028. Pero hindi nyo ba ako matatandaan nyo mga kababayan, di ba nag-announce na po siya sa media nung nakaraang taon na sinasabi niya na talagang 100% tatakbo po siya sa 2028 mga kababayan. Kaya nga etong pag-iikot po niya sa iba't ibang bansa, yan po ay nangunguha na siya ng suporta sa mga kababayan po nating OFW. Especially mga kababayan, kaya nag-iikot si Sara Duterte kasi pinaghahandaan na po nila yung 2028 presidential election. Kaya nga mga kababayan, nung una sinasabi niya, buo na yung loob niya, tatakbo po siya sa pagka-presidente bagamat napakaaga pa. Pero ngayon, biglang binabawi na naman ng ating pangalawang pangulo at sinasabi niya na wala pa siyang plano, wala pa siyang paghahanda para sa presidential election mga kababayan sa 2028. Maliwanag naman na una pa lang, sinabi na po niya yan. Pero ang kanyang desisyon, maaari raw asahan sa fourth quarter ng 2026. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Tuloy na agad natin yan mga kababayan dito sa naging sagot ni Atty. Claire Castro patungkol po doon sa pagsabi ni Sara Duterte na bobo daw po ang gobyerno ni PBBM. Di ba may naging statement itong si Sara Duterte na ang gobyerno daw ni PBBM bobo daw dahil pinupuna yung kanyang pagta-travel. Kasi nga naman kung matatandaan nyo, yung mga kritiko kasi ni Sara Duterte may kasalanan dito Bakit? Nung si PBBM nag-iikot sa iba't ibang bansa para kumuha ng mga foreign investor, anong sinasabi ng kampo ni Sara Duterte at maging ng mga kaalyado ni Sara Duterte? Di ba patravel-travel lamang daw po at inaaksaya ang pera ng mamamayang Pilipino, pondo ng gobyerno. Maliwanag naman na kaya nagtatravel ang presidente para makakuha ng mga foreign investor. Ngayon, yung sinasabi ng mga kaalyado ni Sara Duterte biglang nag-backfire kay Sara. Bakit? Dahil nagtatravel si Sara abroad, patravel-travel lamang, hindi nagtatrabaho, at pang sariling interest lamang po yung lakad niya. Ang masakla pa nito, nagtatravel si Sara abroad para doon magsalita at siraan ng ating gobyerno at ang ating bansa mga kababayan. Katulad na lamang ng mga nakaraang pagsasalita ni Sara Duterte dyan po sa ibang bansa na kung saan sinisiraan po niya yung San Juanico Bridge mga kababayan. Maliwanag naman na itong ginagawa po ng pangalawang pangulo natin mga kababayan talagang ipinapakita niya na hindi po talaga siya pure pro-Pilipinas. Kung hindi, pro-China talaga mga kababayan, at maliwanag din naman na hindi niya mahal ang Pilipinas dahil kung mahal niya ang Pilipinas, hindi po niya sisiraan sa ibang bansa ang Pilipinas mga kababayan. Especially, hindi niya sisiraan sa ibang bansa ang gobyerno ng Pilipinas. Ngayon, etong si Sara Duterte nagtatravel pero hindi nakakatulong sa mamamayang Pilipino. Bagkos, pera pa ata ng taong bayan yung ginagamit ng pangalawang pangulo ng Republika ng pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas mga kababayan
para po sa pangsarili po niyang interes. May sagot po siya sa statement ng... Eto, sabi dito sa Philippine Star, pagtawag na bobo ni Sara Duterte sa administrasyon, sinagot ng Malacanang. Eto, i-play po natin. Palasyo on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal but that she never used any government money. And speaking of, yun po. Okay po, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Di ba? Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung diyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag na gagawa siya di umano ng official functions. Tama! Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta Kaya nga sa Australia. At hindi naman ito tutulan ng administrasyon. At ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno, pero pang personal trip. So, magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. Tama! Diba? At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya yung nagtatrabaho bilang vice-presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? Yun ba, eto mga kababayan matatawag ba na nagtrabaho etong si Sara Duterte dyan sa ibang bansa? Ano ba nagawa niya? Nakapagbigay ba siya ng foreign investor dito sa ating bansa? Dyan sa ginagawa niyang pag-iikot-ikot sa ibang bansa? Bagkos ang ginawa nga niya, nagsalita siya doon sa ibang bansa and then sinisiraan niya yung San Juanico Bridge dito po sa ating bansa. Ang isa pa dyan mga kababayan, ang ginagawa ni Sara Duterte maliwanag naman po sa isipan ng mga kababayan Pilipino po natin, especially doon sa mga kababayan po nating OFW. Maaga pa lamang po kinakausap na sila ni Sara at kumukuha na ng simpatsya para sa darating na 2028 presidential election. Alam nyo ba mga kababayan, eto wala akong kinakampihan. Pero kung sakali man na dumating yung point na maglalaban, etong si Sara Duterte at saka itong si Bongo sa pagka-presidente sa darating na 2028, malaki pa ang possible na matalo ni Bongo etong si Sara. Kasi si Bongo mga kababayan may sariling pangalan na dinadala, samantalang itong si Sara Duterte nakaasa lamang po sa makukuhang simpatsya sa pagkakakulong ng kanyang ama dyan po sa dahig. Kaya nga kung meron man mga kababayan na mananalo pagdating ng 2028, kung maglaban man si Sara at si Bongo, baka matalo pa siya ni Bongo. Kasi nga, ano ba ang ginagawa ni Sara Duterte? Hindi naman siya nagtatrabaho. Ang ginagawa niya, nagpapasarap buhay siya mga kababayan sa ibang bansa at paikot-ikot siya sa ibang bansa para makakuha ng suporta sa mga kababayan po nating OFW. Hindi nyo ba napapansin, tuwing magkakaroon ng sakuna, wala po ang ating vice-presidente. Tapos ngayon, saglip na magtrabaho, tutukan yung pagtulong sa ating gobyerno, sa ating presidente para matulungan ang mamamayang Pilipino. Anong ginagawa niya? Nagliliwaliw sa ibang bansa at kumukuha ng suporta sa mga kababayan po nating OFW. Napakalayo pa ng 2028 pero tinatrabaho na agad ngayon ni Sara Duterte para makuha yung posisyon ng pagiging presidente sa darating na 2028 presidential election. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Diba? Kasi po naging official functions ang sabi niya. Talagang kailangan niya na pong mag-ulat. Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kinakailangan niyang iulat kung anong ginawa niya. So dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya muli, bayan o sarili. Ano? Yan ni General Luna.
follow-up na lang din po. She also said that she's the frontrunner for the 2028 presidential race. So the admin pushed for her impeachment to eliminate the frontrunner and that it's the intent of the president to stay in power. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan. Pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability. Tama. Tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po, nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. Tsaka napakaaga pang pag-usapan ngayon yung 2028. Sobrang aga pa. Hindi pa nga nakakaupo mga kababayan yung mga nanalo sa pagkasenador. Pero si Sara Duterte pinaghahandaan agad niya yung pagiging presidente niya sa 2028. Alam niyo mga kababayan, kung bibigyan lang ako ng pagkakataon na tanungin etong si Vice President Sara Duterte, ang itatanong ko sa kanya mga kababayan, gaano niya kagusto maging presidente? Tapos yung magiging sagot niya para malaman ng taong bayan na mga kababayan natin Pilipino na talagang ang nasa isip ni Sara Duterte ay maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Dahil alam naman po natin na kapag ka naging presidente etong si Sara Duterte, mas marami pa siyang makukurakot. Di umano, mga kababayan, mas marami pa siyang makukurakot. At sabi nga natin, kapag ikaw ay taong bayan, ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo. Tama. Na kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Thank you po. Thank you, Ivy. Follow-up question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, doon sa travel pa rin ni VP Sara. May kung kasi ang alam natin, whether official or personal travel, kinakailangan mayroong mag-issue ng travel order. Mm-hmm. Tama. Sino ba ang nag-issue ng travel order? Humingi po siya sa Office of the President at siya naman po ay napayagan. Pero kung sino man po yung mga delegado po niya, sa opisina niya po ito manggagaling. Grabe, no? Sabi nga niya po, official function ito. So, kailangan niya po mag-report sa taong bayan kung sino-sino yung kanyang mga naging kasama at kung lahat po ba ito ay sinagot niya ang mga gastusin. Ito doon sa part ng official trip niya, obligado siya na magpasa ng liquidation, Yusek, ano? Sinabi niya po kasi, official functions, kasi kung hindi po siya official function at personal trip at pera niya po ang ginamit, hindi po ito magkakaroon ng issue. But since inamin niya na nagtatrabaho siya di umano sa Australia, so kailangan niya pong mag-report di lamang po sa gobyerno, sa taong bayan. Kasi sinabi niya po na nagtatrabaho siya. So ano ang naging result nito para sa taong bayan? So yun po yung pinaka-importante doon. Madali lang ang sasabihin ni Sara Duterte dyan, nagtagumpay siyang siraan ng Pilipinas. Nagtagumpay siyang balahurain ang San Juanico Bridge, mga kababayan. Marami pa sasabihin si Sara Duterte, nagtagumpay siya na siraan si PBBM, sa mga interview po niya, sa mga foreign media, nagtagumpay siya na sirain ng Pilipinas. Yun ang ginawang trabaho ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi ba siya nahihiya? Sinasahuran siya ng pera ng taong bayan. Pero anong ginagawa niya? Sinisiraan niya ang Pilipinas na tinitirhan ng mamamayang Pilipino na nagpapasahod sa kanya. Yan po ang ginawang trabaho ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas diyan po sa ibang bansa. At so yun po. Thank you, Alvin. Follow-up question, Eden Santos. Yusek, i-clarify ko lang po, no? Kasi sabi niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang nabanggit niyo po kasi yung bakasyon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng pagsagot ang pinagtanggol na ni Eden Santos. So it's personal. Pero hindi ibig sabihin, namamasyal or holiday po yon. So ano po paano niyo po ikakategorya yon? Kung hindi po siya personal trip, hindi siya namamasyal, hindi pang sarili, ano po? Nagtatrabaho po ba siya? Ano? Supalpal. So dapat po si VP Sara mismo ang magliwanag niyan sa atin dahil magulo po ang kanyang mga salita. Supalpal. Pinagtatangkaan pa ni Eden Santos na ipagtanggol etong kanilang poon. Mga kababayan, pinagtatanggol pa, gumagawa pa ng paraan si Eden Santos para itong si Sara Duterte maging maganda ang imahe sa mamamayang Pilipino. Kaso nga lang ang problema, mismong si Sara Duterte
hindi rin maintindihan yung mga salita. Ano po, pabago-bago ang salita ng ating pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Katulad na lamang nung sinabi niya noon na hindi gusto niyang tumakbo, mga kababayan. Tapos ngayon, wala pa daw siyang plano para sa darating na 2028. Maliwanag naman po na iisa lamang po yung nasa utak at nasa isip ng pangalawang Pangulo ang maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Ano po? So anyway, mga kababayan, ito kita nyo ba? Sunog kay Atty. Claire Castro, etong si Eden Santos. Ipagtatanggol pa si Sara Kaso nga lang ang problema, paano mo ipagtatanggol yung isang taong mahirap ipagtanggol? Yan yung totoo dyan, mga kababayan. Kaya kahit anong pagtatanggol kay Sara Duterte, siya din naman ang sumisira sa kanyang sarili, mahirap pong ipagtanggol yan. Pero anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dyan sa balita about mga kababayan sa pagsopla ng gobyerno sa mga binibitawang salita ni Sara Duterte laban sa gobyerno, mga kababayan, at laban po mismo sa presidente. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo.